Ayan, hallelujah. Isang magandang gabi po sa lahat. Ako'y pong binabati lahat ng ating mga kapatid na nakikinig sa anumang bahagi ng mundo kayo naroroon, mga kapatid, no? At sa lahat ng mga kabahagi ng Iglesia ng Diyos, tayo ay kabahagi ng mga banal, no? Binabati ko po kayong lahat ng isang ah, shalom na gabi po sa ating lahat, no? Ayan, no, purihin ng Diyos at nababuksan ng Diyos ang ating isipan, no, at ating puso ngayong gabi at ibuhos sa atin ang karunungan at kapayapaan. At ngayon tayo ay mag-aaral, no, ng Hebreo 1, mga kapatid. At tayo ay um, magbabasa ngayon, no, ng mga kasulatan. So, actually, mahalaga sa atin, no, na maunawaan muna. Kaya kaya medyo na late tong Hebrews 1, mga kapatid. Mahalagang maunawaan muna natin, no, yung kalagayan ng anak at saka ng ama. Kung sino yung ama, kung sino yung anak, no. At yung ating natutunan nung nakaraan, no, na ang ama ay ah, tinatawag na Lord Almighty noon, no, which is ang Lord equivalent sa Yod-Heh-Waw-Heh, na ang ibig sabihin ay kapag binasa natin sa Hebreo ay Yahuwah, mga kapatid, no. At tayo ay meron din namang ibang rendering, no, na Yahweh ang pagkakabasa, no. Pero sa Paleo-Hebrew, mga kapatid, ay Yahuwah po yung pagkakabasa ng Yod Heh Waw Heh, no. At siya ang Diyos ng Israel. At siya din ang ama ng ating Panginoong Yahushua. Alright. So si Yahushua na pagkakakilala natin ngayon ay si Jesus Christ. Jesus, kasi yung Christ, ano naman yung title naman yun. Hindi naman niya apelido yung Christ, mga kapatid. So kapag ka sa Hebrew, uh, Yahushua the Messiah, no? So siya naman yung ating Panginoon na anak ng Diyos. So yun yung ating mga napag-aralan na itong mga nakaraan. Kaya natin pinag-aralan yun para pag pumunta tayo ng Hebrews 1, maunawaan natin kung ano yung babasahin natin, no? Kasi nga, yung Hebrews 1 ay tumutukoy sa kapangyarihan o katayuan ng anak ng Diyos. Alright. Share lang ako ng screen, mga kapatid. Ayan, sana'y malinaw yung ano, dating ko, no? Yung sound, mga kapatid. Hallelujah. So eto, ah natapos na po natin itong Hebrews, no? Sa iba. Pero sa iba kasi ngayon pa na magsisimula, no? Pero may mga video po tayo na itong Hebrews. Yung Hebrews 1 lang yung wala kasi nung diniscuss natin itong Hebrews 1 ay hindi naman natin aakalain, no, na ah, dadami tayo ng ganito kadami, mga kapatid, no. Kaya ayun, napag-decidean na i-record na lang. Yung nga lang yung Hebrews 1, hindi kasi na-record, no. Sayang, mga kapatid. Hallelujah. So ngayon, ah sisimulan natin yung ating pagbabasa ng salita ng Diyos, no. Kaya nga nang sabi ko, ah pilitin natin, no, na huwag tayo magkaroon ng doubt. Ibig sabihin, kung meron tayong laman, no, na katuruan ng tao, i-ano muna natin, no, bigyan natin ng chance na maririnig natin ngayon, no, na suriin natin kung ano yung ibig sabihin na ito. At huwag kaagad tayong makakaroon ng prejudgment regarding dito. Ano. Nag-aaral naman tayo. Hindi naman ibig sabihin na tama itong sinasabi ko eh. Sabihin, yung Espiritu pa rin ng Diyos na magtuturo sa atin. Hallelujah. So, ayun na nga, mga kapatid. Meron lang akong pauna dito, no. First of all, I believe, no, na itong Hebrews ay hindi na isulat sa Griego na salita. Bagamat yung meron tayong kopya na pinakamatanda ay Greek. Alam niyo po kung bakit, no? Kasi title pa lang, mga Hebreo, obviously, sinulat to dun para sa mga Hebreo. So yung mga Hebreo yun,
Kung Hellenista sila, pwede naman, no? Pero hindi naman lahat Hellenista. Ibig sabihin ng Hellenista, nakapagsasalita ng Griego at Hebreo. May mga ganun kasi na sekta ng mga ng mga Israelita, no? Pero dito, mga Hebreo, I believe sa Hebrew ito. And I also believe, no, na ito ay sinulat ng ating kapatid, no? Sino kaya dito kapatid tawag natin? Ating kapatid na si Pablo, Apostol Pablo, no? So, si Paul, Saul, malalaman natin yon yung ebidensya, no? Actually, hindi ko nang i-spoil. Ayokong i-spoil kung paano, kung bakit gano'n, no? Kasi kapag natapos natin yung Hebrews 13, nandun kasi yung ebidensya sa Hebrews 13, no? Panoorin na lang po natin yung Hebrews 13. Pero, ayun nga, ito ay sinulat ni Paul at ito ay naisulat, no? Hindi sa bagong tipan. Sabihin, sa renewed covenant. Alam niyo po ba na ang mga Hebreo, no, na sinulat ni Paul ay tinutukoy niya o pinaliliwanag niya ng mas detalyado yung bagong tipan. Kung ano yung bagong tipan, kung bakit may bagong tipan, no? Kung sino yung nagtatag ng bagong tipan, sino yung punong pari, sino ang anak ng Diyos. Yan yung mga malalaman natin yan sa Hebreo. Kung ano yung mga dapat nating gawin sa bagong tipan, no? Anong difference niya sa lumang tipan. Madami tayong matututunan dito sa Hebrews, mga kapatid. And before we start, kaya gusto ko na rin i-set yung mind natin, no? Na since sinulat to para sa Hebrews, at tayo ay bahagi na ng mga Hebreo dahil tayo idinuktok na sa Israel, no? So ibig sabihin, meron na tayo dapat mindset na merong iisang Diyos. Yun naman yung mindset nyo na eh. Na-set up na natin yung mind nyo eh, no? Na meron tayong iisang Diyos at meron siyang anak. Meron siyang anak, no? Ah, Pag yung mindset natin, yung tatlo iisa, o kaya dalawa, silang dalawa iisa, medyo mahihirapan tayong i-digest yung Hebrews 1, mga kapatid, no? Pero dun sa mindset na meron tayo ngayon na, na meron na tayo, no? Mauunawaan na natin ah, ng sapat. Ito, no? Tulungan tayo naman ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. So, tuloy na natin, no? Sabi dito, noong una, sa 1, noong una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno, sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Which is true, no? Gumamit siya ng mga prophet and one of the major prophet na ginamit niya, si Isaiah. Na si Isaiah din, no? Ang siyang nagturo at nagpakita, no? Ng, ng mga kamalian ng Israel. At yun din, meron din siyang prophecy about doon sa darating, no, na Messiah. Prophecy, no? At meron din, ah, si ano din ay prophet, no? Si Moises, no? Meron akong tanong, hindi ko alam kung alam na po ninyo to. Trivia lang, no? Sa tingin niyo po, sino yung pinakadakilang propeta? Na, sino? Yan, yan. Meron tayong babasahin, no? Meron daw diniklara na ang ating Panginoon, no? Si Yahusha, na pinakadakilang propetang nabuhay, no? Alam ko nasa ano yun eh. Wait lang. Ah, sa Matthew 11:11, no? Tingnan natin. Huwag mo na isulat, baka hindi ito yung kapatid, no? Ayan, sabi dito, oh, mukhang hindi to, 'di ba?
9 to 11. Try nga natin. Basahin natin, no? Para maunawaan natin. Si John the Baptist. Tingnan natin, ah. Sure ako nabasa ko to, eh. Ayun. Sa English pala yata nakasulat, no? Tingnan nga natin sa English. Matthew 9 to 11, NKJV. Ayan, sabi dito, no? But when you go out to see a prophet, yes, I say to you, and more than a prophet. More than a prophet daw si John, no? For this is he whom it is written. Siya yung katuparan nito, no, ng prophecy na to, no? Sa Malakay. Ito yung prophecy sa Malakay at tsaka sa Jeremiah yata yun, eh, no? Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you, no? Prepare the way of the Lord. Yun yung prophecy. Siya daw yung voice na yun. Assuredly, I say to you, among these born of woman, no, there has not risen one greater than John the Baptist. But he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. So dito, no, pinapakita, no, na si John the Baptist ay mahalaga yung naging role niya sa ating Panginoon, no, sa ating Panginoong Kristo Yahushua. Siya yung nag-prepare ng way ng ating Panginoon. So madaming paraan ang Diyos upang kausapin ang kanyang bayan, no? At ah, obviously, gumagamit siya ng mga tao para kausapin, no? Sa panahon natin ngayon, ah, meron na tayo mga kasulatan na siyang kumakausap sa atin, no, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Dati kasi, yung Espiritu ng Diyos nasa piling tao lang, eh, sa mga prophet lang. Kaya sila nakakakita ng mga, kaya nga nasulat ni Moises, no, yung Genesis. Wala pa naman siya nung Genesis, 'di ba? Wala pa naman siya, hindi pa naman siya buhay nun. So paano niya nakita paano niya nalaman, no? Yung mga gano'ng mga talinghaga, no, yung about sa creation, no? Mga ganyan, no? Kasi nga kinakasihan siya o pinananahanan siya ng Espiritu ng Diyos. So nagsalita si Moises sa mga Israelita sa pamamagitan ng karunungang binigay sa kanya ng Diyos. Nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno, no? Kila Moises, sa lahat ng mga prophet, no? At sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga prophet. Ngunit sa mga huling araw na ito, no, sabi dito, nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Alright, no? Actually, merong ano, pag sinabi kasi nating prophet, ano ba yung prophet, no? Kasi iniisip natin kapag kasi sinabing propeta, ay parang nasa level lang siya ng ano, eh, no? Ng parang nile-level natin yung prophet. Sabi dito, ano ba yung prophet? Ano ba meaning ng prophet, no? A person as an inspired teacher or proclaimer of the will of God. Sabihin, dinideklara niya, tinuturo niya, sinasabi niya yung kalawalhatian o yung ah kalooban ng Diyos. So ang tanong, maraming mga propetang sabi na kanina, no, yun na ah, nagsalita ang Diyos, no? So ang tanong, si Kristo ba, si Yahushua ba ay isang prophet? Sa tingin po ninyo, nung siya ay naging tao, no, siya ba ay naging propeta? Yes or no, no? Actually, kapag sinabi mo siyang propeta, no, nung siya ay naging tao, ibig sabihin lang nun, proclaimer siya of the will of God.
Ginagamit siya ng Diyos upang magsalita. Ganun ba yung nangyari? Yes, sabi na dito, no? Basahin ko sa inyo mga kapatid. Basahin natin dito sa John 12 verse 49 to 50. Bakit ano to? Sige nga, MBB tab. Sabi diyan, sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa aking sarili lamang, ang Ama na nagsugo sa akin nang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya ipinapasabi ng Ama ang siya kong pinapahayag. So, ibig sabihin, no, he is working as a prophet nung panahong siya ay isinugo dito sa lupa. Wala namang masama doon. Hindi naman yun mali. Tama yun, mga kapatid, no? Siya ay naging prophet. Yun yung role na ginanap niya. Nagsalita siya, no, in behalf of God. Which is ginagawa naman ng mga prophet yun eh. No? Ginagawa ni Moses. Ginagawa ni ah ng mga ano, ng mga prophet sila Isaiah, no? The Lord says, 'di ba ganun? So ganun din siya, mga kapatid, no? Yun yung isa sa mga mission niya, ang ipahayag ang kalooban ng Diyos. 'Di ba nga sabi niya, no? Madaming tatawag sa akin Panginoon ng Panginoon. Pero hindi lahat papasok sa kalangitan. Ayun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So pinapahayag niya kung ano yung kalooban ng kanyang ama. Alright. So, meron din prophecy dyan eh, si Moises. Ito ang sabi niya, oh. Ito nasa isip ko na to. Tingnan natin kung ayan, no? Sa Deuteronomy, sa Acts 3:22. Sabi dito, basahin muna natin sa Acts 3:22. Acts 3:22. Sapagkat sinabi ni Moises, mula sa inyo, ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Ano ba yung naging tema diyan, no? Ba't kaya sinabi yan ni ano? Pupuntahan naman natin 'to, eh, 'no, pero kasi nag-a-Acts na naman tayo, 'no, Acts 1. Sabi dito, "At nang sa gayon sumapit ang panahon ng panibagong lakas mula sa Panginoon, susuguin niya si Yahushua, ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo." So noon pa man hinirang na si Kristo, 'no, upang isugo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago sa lahat ng bagay. Ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula noong una, sapagkat sinabi ni Moises, mula sa inyo ang Panginoong ninyong Diyos ay pipili sa inyo ng isang propetang tulad ko. So ibig sabihin mga kapatid, no, pinoportrait ni Moses, no, yung gaganapin ni Kristo sa hinaharap, which is siya ay magiging isang propeta ng Diyos, no? Di pa ako nagsabi niyan. Yung binasa lang po natin yan, mga kapatid, no? So tama pala yung sinasabi ni Moises dito, no? At yung sinasabi ni, sino ba nagsabi, no? Ni John ba yan, no? Wait lang, search ko lang din, ah. Di kasi ako ready dito sa part na to. Napaano lang ako. Na, pinaisip lang sa akin ng Panginoon, no? Sabi dito, ayan. Basahin natin dito sa John 5:47 to 57, no? Kaya pala dito sinabi ni Yahushua, no, ng ating Panginoon, no? Sabi niya dito, kung talagang naniniwala kayo kay Moises, maniniwala din kayo sa akin, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga sulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko? Sumulat ba si Moises patungkol kay Kristo? Yun nga binasa natin, no? Sinabi ni Moises, pipili
ang Diyos ng isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sinasabi, no? Pero sa Acts to, sa Acts yan, ha? So, ibig sabihin, meron yung pinagkuhaan dapat na sulat ni Moises. Di ba? So, tingnan natin ngayon, no? Saan kinuha yan? Kinuha yan sa Deuteronomy 18, verse 18. Basahin natin sa Deuteronomy 18, verse 18. Sulat ko ni Moses. Sabi dito, kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Let's continue sa 20, no? Hanggang 20. Ito, sabi niya dito, sino mang hindi makinig sa kanya na nagsasalita para sa akin ay mananagot sa akin. Ngunit ang sino mang propetang magsalita para sa ibang Diyos o kaya magkunwari nagsasalita para sa akin, subalit hindi ko naman inatasan, ang propetang tulad niyon ay dapat patayin. Kaya nga yung mindset ng mga ano ng mga Pharisees, no? Gusto nilang patayin si Yahusha. Bakit? Dahil iniisip nila na ito'y mapagkunwari, no? Na hindi naman siya talaga inatasan. Kasi iniisip nila, bakit siya nagpapakilalang anak ng Diyos? No? Ba't siya nagpapakilalang anak ng Diyos? Iniisip ba niya nakapantay niya ang Diyos? No? Yun ang nasa isip nila, no? Pero mga kapatid, no, ah yan, no, mga kapatid, no, si Moises sumulat sa ating ng propesiya patungkol sa ating Panginoon na siya sa huling araw ay magsasalita. Ibig sabihin niyo, siya yung magiging prophet natin, no? Sa panahon ng ng mga huling araw. Alright. Hindi masama yung salitang propeta. Hindi natin binababa ang ating Panginoon. Pag sinabi natin siya ang propeta. Yung iba kasi pag narinig prophet siya, parang nagagalit, no? Bakit kaya? Ano bang mali, no? Ano bang mali pag sinabing prophet ang ating Panginoon? Sabihin lamang, no, nagsasalita siya on behalf ng ating amang nasa langit. No? Anak pa rin naman siya. Anak pa rin naman siya ng Diyos. No? Hindi, walang mali doon, mga kapatid. Sabi dito, no, sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. At siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. So dito, napag-usapan na natin kung paano ginawa ang sanlibutan. Sa pamamagitan. Kung bakit yung word is sa pamamagitan. Pag sinabi mong sa pamamagitan, ginamit siya as kasangkapan. Alright, no? Gaya ng isang tatay sa anak. Sa pamamagitan ng tatay, ginawa ang anak. No? Pero tingnan natin, no? Actually, pag sinabi mong, wait lang, tingnan natin yun. So mamaya na yun. Mamaya ko nasasabihin yun. Dadaanan pala natin, no? So dito, sabi dito, no, mga kapatid, no, na sa pamamagitan ng anak ni Likhasan, piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Which is true. Which is true, no? Sabi dito, mga kapatid, saan na ba yan? Sa Luke 10:22, no? Basahin natin sa Lucas 10:22. Hmm. Sabi dito, ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama, at wala naman nakakakilala sa ama kundi ang anak at ang mga minarapat ng anak na makakilala sa ama. So, ibig sabihin, mga kapatid, no, hiwalay talaga yung anak sa ama dahil yung ama nagbigay sa anak ng lahat ng bagay. Alright? Meron din isang verse akong may pinaalala sa akin. Meron akong naiisip din na isang verse, no? Ayan, no? Sabi dito sa John 5:26.
Basahin natin, no? Sapagkat kung paano ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili, no? Ibig sabihin, mga kapatid, no? Merong sariling buhay ang ating Panginoon. Kaya nga niya pinamanahan, eh, no? Kaya nga niya pinili. Alright? Pag pinili mo, iba yun. May pumili at may nagpili, no? Si Kristo, si Yahushua, ang anak ng Diyos, ay pinili ng Diyos upang maging tagapagmana ng lahat ng bagay. At hindi lang yun. There's more, no? Merong ibinigay din sa anak na napakahalagang maunawaan natin. Ito ang sabi dito, mga kapatid, no? At lumapit si Yahushua sa kanila at kanilang kinausap at sinabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So, ibig sabihin, no, kung doon sa hanggang 18 lang to. So, ibig sabihin, mga kapatid, no, ah, nung siya ay nabuhay, lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa kanya. Sa ibabaw ng lupa ba yan? No? Paano sa ilalim ng lupa? No? Mayroong pa kaya doon sa ilalim ng lupa, mga kapatid. Kaya nga sinabi, no, ano ba sabi ng kasulatan? Sa First Timothy, no, 1:20. Ah, ito. Kaya pala sinabi to, no, sa Philippians 2:10 to 11, no? Kaya pala sinabi to. Ay, hindi ko na-copy. Hindi ko na-copy. Philippians 2:10 to 11, no? Upang sa pangalan ni Yahushua ay iluhod ang lahat ng tuhod na nanga sa langit, na nanga sa ibabaw ng lupa, at nanga sa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng dila na si Yahushua HaMashiach ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Dahil ang Diyos Ama ang nagpahintulot, no? Dahil siya yung nagbigay ng authority sa anak ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa. So iluluhod daw natin lahat ng tuhod natin sa anak ng Diyos, sa anak niya. May pahintulot niya yun, no? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na nilalabag natin ang unang utos niya. Ano ba yung unang utos niya ng ating Diyos Ama, no? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin, no? So kapag meron tayong pahintulot sa kanya, nasambahin ang anak ng Diyos for His glory yan, no? For His glory. Pero mga kapatid, no? Ito mga kapatid, nung sinabi ng Diyos na ibinigay na niya nung sinabi ni Kristo na ibinigay na ng Diyos sa kanya lahat ng kapamahalaan, exempted yun dun ng Diyos. May sabihin, ang Ama natin, meron siyang sariling kapamahalaan, no? Na siya lang yung namamahala. Ano yung ibig natin sabihin, no? Sa Acts 1 kasi, ganito yung sinasabi, no? Mm, ayan, sabi sa 7, no? At kasi nagtatanong sila eh. Tinanong nga niya, nga, nga siya nila nang sila'y nagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkakaalam ng mga panahon o mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. So may mga bagay na hindi saklaw ng ating Panginoon. Kapag ka sinabing lahat ng bagay ay inilagay na sa ilalim ng mga paa ni Kristo, hindi kasama doon yung Ama. Brother Gab, may mababasa ba tayong ganon? Yes. No?
Basahin natin dito. Sa 1 Corinthians 15:20, tignan ko muna, wag niyo muna isulat mga kapatid, no? Para, ano, check natin. Ano yung sabi ko? Na hindi kasama yung kapamahalaan ng Ama natin, no? Doon sa, ano, doon, ibig sabihin, hindi niya saklaw. May mga hindi saklaw ang ating Panginoon, no? Basahin natin dito sa 1 Corinthians 15. Tignan natin kung hanggang saan. Hmm. Ito, sa 27, no? Sa 27. Sabi dito mga kapatid, no? Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kapamahalaan, no? Kay Kristo. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos, na siyang naglagay ng lahat ng bagay, Kristo. Makuha natin, no? Kaya pala sinabi ni Kristo na hindi nyo na kailangan malaman yung mga bagay na about sa mga panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. So hindi siya kasama doon sa kapamahalaan na yon. Ano yung kapamahalaan na yon? Kung kailan siya babalik. Kaya sinabi niya dito mga kapatid, no, sa verse na to. Basahin natin sa Matthew 24 verse 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam kahit na ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. So may mga verse pala, no, na magko-connect sila, no, patungkol diyan. Na kapag ka nalaman natin, kaya pala sinabi yung mga bagay na yan. Uh, Hindi ito mga kapatid na dahil sa siya'y tao lang nung panahon na yan. Kahit bumalik siya sa langit, hindi pa rin niya alam yun, no? Kahit bumalik siya sa langit dahil ang ama lamang ang nakakaalam noon. May sariling kapamahalaan kasi yung ama na hindi pwedeng saklawan ng kapangyarihan ni Kristo. Alright? And by evidence nakita natin yung mga kapatid. So let's continue, no? Sabi dito, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ng anak, siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ng kapangyarihan, ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos ng linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. No? So dito sinasabi mga kapatid, no, na si Kristo daw ang larawan, no, ng kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, no, sa English kasi, MBB tag ba to? Tignan natin sa medyo mas malalim, no? Tignan natin ano sinasabi doon. Sinag siya ng kanyang kaluwalhatian, ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, siya ang larawan ng ating Ama. Dahil ang Diyos Ama natin, hindi siya nakikita eh. No? Wala nakakita sa Ama. Tayo natin sinabi ni Yahushua, no? Sabi niya dito sa John 6:46, hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Tignan natin sa mababa, no? Ano ba yung bago yan? Tignan nga natin. Ay, no, 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 no. 46.
Ayan, no? Ibig sabihin, no, yung mga prophet, si Jacob, mga kapatid, no, sabi niya, naka-wrestle daw niya ang Diyos. No? Sabi naman ni kay Enoch, he walked with God. Sabi naman ni Moises, mga kapatid, no, he seen God face to face. Si Jacob pala, no, nakita niya ng mukhaan ang Diyos. Sinabi ni Jacob yun, no? Search nyo na lang, no, mga kapatid, no? Ibig sabihin, no, nung si Moises ay ibinigay ng Diyos sa kanya yung 10 utos, no, hindi niya talaga nakita ang Diyos. Dahil ang sabi dito, no, walang nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Diyos. Siya ang nakakita sa Ama. Ibig sabihin, no, sino ba yung nanggaling sa Diyos? Di ba? Ang anak. So siya lang yung nakakita sa kaluwalhatian ng Ama, sa Ama. Alright? So dito, dahil hindi natin makikita ang Diyos, kahit yung mga apostol nga gusto makita ang Ama, eh. Di ba? Pero hindi nila makikita yon kasi walang nakakakita sa Ama na buhay. Lahat ng walang makakita sa Ama ng buhay, ibig sabihin mamamatay, no? Mamamatay yung makakita sa Ama dahil sa kanyang glory. Kaya pala sinabi, no, ng mga alagad, no, ano ba sabi niya? Ipakita mo nga po sa amin ang Diyos, ang Ama. Yan, si Philip pala, no, ang nagsabi nun. Tingnan nga natin, oh. Ayan, no. Sinabi kanya sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Yahusha, malaon ng panahon ako inyong kasama. Hindi mo pa ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mong ipakita mo sa amin ang Ama? Ibig sabihin, si Kristo, si Yahusha, ang larawan, no, o sinag ng kapangyarihan ng Diyos. Siya ang larawan, no? Ibig sabihin, sa pamamagitan niya, nakita na natin ang Ama. Nakita na nila, hindi natin, no? Sila, nakita na nila. All right, no? So, same glory, no, na meron siya, ay yung glory din na nagkaroon si Adam nung siya ay likhain, no? Actually, kung titingnan natin, they are both in their unique way. Si Adam, kinreate siya sa pamamagitan ng alabok. Ako, kinreate ako, hindi sa pamamagitan ng alabok. Nanggaling na ako kay Adan. Pero nanggaling pa din ako sa alabok. Pero si Adan, siya talaga yung directly galing sa alabok. Tapos hinulmahan, hiningahan. Kaya nagkaroon ng buhay. So hindi gaya natin, no? Yung larawan natin is larawan na ni Adan. Mababasa ba natin yun, no? Basahin nga natin sa ah, yan. Genesis 5:3. Basahin natin, no? Yan. At nabuhay si Adam ng 130 taon at nagkaanak ng isang lalaking kawangis na hawig sa kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. No? Sabihin mga kapatid, no, nang kalarawan na natin si Adan nung siya ay nagkasala na. Si Adan, kalarawan niya ang Diyos nung siya ay hindi pa nagkakasala. Dahil ano nga siya, eh, no, wala naman siyang kasalanan nun, eh. Yung glory ng Diyos nasa kanya, kaya nga sabi ng Diyos, magkaroon ng dominion kayo sa lahat ng kanyang nilikha, no? Sabi ng Diyos, likhain natin ang tao sa ating larawan, no? Ayun ang sabi niya. Kaya I believe, no, hindi man natin makita ang Diyos, alam natin, no, yung kanyang hugis. Alam natin yung kanyang hulma. Hindi tatlo ang paa ng Diyos. Alam natin yun. Kasi kalarawan tayo ng Diyos, eh. Sabihin, yung hulma natin, ganun din. Kung dalawa kamay, dalawa paa, no? Kasi kalarawan nga, eh, ni Adan. Si Adan naman, naging
tayo naman naging kalarawan din ni Adan nung si Adan nagkasala. Hindi naman nagkaanak si Adan nung siya ay perfect pa eh. Nagkaanak siya nung siya ay pinalayas na dun sa Eden, mga kapatid mo. Kaya tayo, no, bagamat tayo ay kahulman ng Diyos, hindi natin ka-perfectly kalarawan na kamukhang kamukha ang Diyos. Yung glory niya, no, dahil tayo nasa makasalanan pang katawan. Pero si Yahushua, dahil siya ay unique siyang nilikha. Siya ang unang nilikha sa lahat ng bagay, no? According sa Colossians 1:15, sabi dito. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay sa lahat ng nilalang. Nung siya ay nilikha by Spirit, no? Nung siya ay nasa anyo siya ng Diyos by Spirit, no? Spiritual. Unique din dahil unique yung paglilikha sa kanya dahil siya yung una eh. So lahat ng sumunod na nilikha, yung mga archangels, yung mga angels, tayo, no? Lahat tayo ay nilikha para sa kanya. No? Nagmula tayong lahat kay Kristo, kay Yahushua. Tama ba yung sinasabi ko, no? Tingnan natin, no? Tuloy natin sa 16. Sabi dito mga kapatid, no? Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan, sa sangkalupaan, ng mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging ang mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Yung mga angels, example si Lucifer. Si Lucifer na dating angel. Angel pa rin naman siya eh, no? Angel pa rin, fallen angel nga lang. Na-fall nga lang siya, pero angel pa rin siya, mga kapatid, no? Fallen angel nga lang siya. Ibig sabihin, nilikha si Lucifer sa pamamagitan ni Kristo din. Kasi lahat ng bagay na nakikita at di nakikita, ano ba yung mga bagay na di nakikita? E di espiritu, spiritual, no? Hallelujah. Ayan, no? Saan na ba tayo, mga kapatid? Medyo lumalayo na yata tayo. Yan, no? Straightforward naman to, eh, no? Nang kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok na siya sa karangalan, sa taasan, no? So, ibig sabihin, mga kapatid, no? Sabi dito, nang kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan. So, paano niya ba nagawa yon, no? Nung siya ba ay namatay at nabuhay muli? Hindi lamang yon, no? Nagawa niya yon nung siya ay pumasok doon sa templo doon sa langit nang ihandog niya yung kanyang sarili. Ibig sabihin, bago siya umupo doon sa kanan ng Ama, humarap muna siya sa Diyos doon sa templo para ipresenta yung sarili niya bilang handog, bilang kordero, no? Yun pala yung sequence. 'Di ba? Namatay siya. After 3 days, nabuhay siya. Nung ikatlong araw pala, nabuhay siya. Pag after 3 days kasi, fourth day na yon, 'di ba? Pagkatapos ng 3 araw, ikaapat na araw na yon. Ibig sabihin, nung ikatlong araw siya nabuhay, hindi pagkatapos ng ikatlong araw. Nung ikatlong araw, nung siya ay nabuhay, nagpakita siya kila Mary, nagpakita siya sa mga alagad, and within 40 days, nandito siya sa lupa upang maging magpahayag na siya ay nabuhay, upang humakot ng mga witnesses, no? Nang 40 days na, pagkatapos ng 40 days na yon, umakyat siya dun sa langit. So anong ginawa niya nung pag-akyat niya sa langit? Umupo ba siya kaagad dun sa kanan ng Diyos, ng Ama? Hindi. Pumasok muna siya doon sa templo, doon sa kalangitan, na siyang larawan ng templo dito sa lupa. Doon siya pumasok at hindi siya nagdala ng kahit anumang mga handog. Ang dala niya, sarili niya.
Siya ang pinakamainam na handog, no? Yung kanyang sarili. Yung iharap niya yung sarili niya sa Diyos. Kaya tama yung sinasabi dito, no? Nang magawa na niyang linisin ang ating mga kasalanan. Sabihin, after niyang pumasok doon at gawin yung paglilinis sa mga hinirang ng Diyos, doon siya lumuklok sa karangalan sa taasan, doon sa kanan na. Naupo na siya doon. So hanggang ngayon ba nandun siya? Yes. Nakaupo siya doon sa kanan ng amang makapangyarihan sa lahat. Actually, nakita nga siya ni ano eh, ni Stephen eh, no? Na nakaluklok doon sa kanan, nakatayo. Nakatayo nga siya doon eh, mga kapatid. Nasa kanan pa din naman, no? Sabi dito mga kapatid, no? Yan, no? So naunawaan na naman natin yun. Grabe, 4 pa lang tayo. Parang dami na natin na pag-uusapan eh. So 4 pa lang tayo ah. Sabi dito sa 4, ito medyo malalim to, na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel, palibasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. May tanong ako mga kapatid, no? Ano ba ibig sabihin ng nagmana para sa inyo, no? Ibig sabihin, for example, ah, hindi naman talaga kanya yon. Kaya nga minana eh. No? So, ibig sabihin, si Yahusha daw, yung pangalan niyang Yahusha, hindi naman talaga niya pangalan yun. Wala naman talaga siyang, hindi naman talaga niya sa kanya yun. Minana niya lang sa kanyang ama. Sabi dito, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Sinong kanila? Mga anghel. Lahat sila kasi creation. Ang difference lang, si Yahusha, kinreate siya ng Diyos na una. At lahat ng bagay kinreate sa pamamagitan ni Yahusha. Pero, sabi dito, no, nung magpapangalan na, si Yahusha daw ang nagmana ng lalong marilag na pangalan. So, ibig sabihin ba, ang ama natin, no, siya ba ang nagpapangalan sa mga anghel? Yes. Actually, sinend ko yun. Wait lang ah. Basahin ko nga. Sinend ko yun eh. Tignan natin ah. Ayan, dito. Sa Ephesians 3:14 to 17. Basahin natin. Dahil dito ay iluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Nasa kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. So, ibig sabihin, no, ah, ang Ama, sa kanya nagbumula yung mga pangalan sa langit, no? At meron din siyang mga pangalan na ibinigay sa lupa. Sa paanong paraan, no, na merong mga taong nakakuha ng pangalan niya, no, sa lupa. Sa langit din, siya din yung nagpangalan. Actually, kung titingnan natin yung kasulatan, no, pag sinuri natin, yung mga pangalan ng angel, no, is usually nagtatapos sa EL. L. Sabihin, for example, bigay tayo example. For example, Gabriel. Tingnan natin dito. Yan. Si Gabriel, kaya alam naman natin si Gabriel. Siya ay messenger. Ang angel kasi ibig sabihin nun, malak, ah, angel. Sabi dito, no, ang angel daw, ang ano daw, ang meaning daw ng Gabriel ay man of El. So dalawa daw yung ano, yung pinagkuhaan niya, yung origin niya. Yung isa, Geber, yung isa ay El. So ano yung ibig sabihin ng El? Ang El ay short term ng Elohim. El, no? Sabihin nun ay God. Kaya pagka nakita tayo ng L, EL, no? Sa mga pangalan, no? Idinudugtong yon yung L
Ang ibig sabihin nun ay God. Alright? So, tingnan natin, no? Kapag pinagsama daw yung Geber, ano ba yung Geber? Yung Geber daw ay man. Pwedeng gamitin as warrior. Yan, no? Warrior, boy, man, men, no? So, kapag ka pinagsama yung Geber at El, magiging Gabriel. Na kapag ka pinagsama mo, ibig sabihin ay man of Elohim. Man of El. Alright, so ito, yung Gabriel na yan, pangalan yan ng angel. Meron ding pangalan ng angel na isa pa. Ito ay Mikael. Tignan natin, no? Ano ba yung Mikael? Yung Mikael ay tinatawag na, dalawa din. Obviously, pagka may L, titingnan natin, no? Yung L bang yun ay hiwalay doon sa, sa dalawang salita ba yun na pinag-isa? Ang tawag ng compound name. Dalawang salita na pinag-isa. Naalala ko yung si Rubino, yung asawa ko. Yung pangalan niya, compound din. Compound naman ng pangalan ng tatay at nanay niya. Roberto tsaka Arlene. So pag pinagsama mo, Rubelin. Di ba? Compound din no? Sila. So eto din, yung Mikael, compound din to. Yung isa L at yung isa ay, ano ba yung isa? Wait lang. Eto. Me. Yung isa me, yung isa L. No? Na kapag pinagsama mo daw, ang ibig sabihin ay, who is like God? Sino ang katulad ng Diyos? Mikael. Yun pala ang ibig sabihin ng Mikael. No? Si Mikael, alam naman natin kung sino yan, no? Siya ay isang archangel. So yun, nakikipaglaban, tagapagtanggol niya ng Israel. No? Siya yung, ah, kung may ranggo, parang siya yung kapitan. Ganun siya, may mga ranggo kasi yan eh. Yung mga angel na yan, no? Kasi kung titingnan natin, no, itong mga si Mikael tsaka si Gabriel, kawangis niya yung tao, di ba? Pero yung mga totoong angel, iba wangis nila mga kapatid, no? Nakakatakot. Ganun yung mga totoong, next time, pag-usapan natin yung mga angel, no? Kung ano yung mga itsura nila. Nakakatakot mga kapatid. May angel na ang daming mata, may angel na ang daming pakpak, no? Titingnan natin yung susunod, no? Ngayon, sa tingin nyo ba, yung mga angel na yon, sino bang kamukha doon ni Lucifer, no? Iniisip kasi natin yung mukha ni Lucifer is may horn, tapos may buntot, yung pakpak na kulay pula na lumilipad, no? Parang demonyo, no? He is a fallen angel, mga kapatid. Isipin mo na lang kung ano itsura ng angel. Anong itsura nila, ano mga archangel na yan, no? Ganun din yung itsura niya, mga kapatid, no? Wala namang sinabi sa kasulatan na nagbago ng itsura si Lucifer nung siya ay maging Satan na. Actually, si Lucifer, no? Ang Satan kasi ibig sabihin ay accuser. Ibig sabihin, sa isang hukuman, no? Ikaw ang nasasakdal, merong accuser at merong judge. Meron ka ding lawyer, no? So yung lawyer natin, according sa according sa First John 2:1, no? Sino yung lawyer natin? First John 2:1. Hmm. Tingnan natin dito sa MBB tab, no? Para makita natin. Yan, no? Ngunit kung may magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Yahushua na matuwid. So si Yahushua nagpo-portrait ng pagiging lawyer natin, tagapagtanggol natin. At meron din nagpo-portrait ng accuser.
Sino yung accuser natin sa Diyos? Si Satan. Tama ba na accuser yung kanyang pangalan? Nung kanyang role? Yes. Kasi kung titingnan natin, no, sa Strong's, ang meaning ng Satan ay adversary, accuser, taga-akusa. Kaya nga tignan mo si Job. Di ba inaakusahan niya si si Job? Kasi ah, yung pala yung role niya, maging accuser, taga-accuse Satan. Inaakusahan niya, no? Hindi, sinasamba ka lang yan kasi napapala mo. Di ba? Try mong magpagpalain, tingnan mo kung mananatili yan. Yun yung role niya, i-accuse yung mga righteous. Kahit sa buhay natin, no? Kaya tayo dapat magpalakas tayo ng pananampalataya eh. Talagang yung si Satan talaga, yung role niya talaga, magnakaw, pumatay at manira ng buhay ng ng mga lingkod ng mga pinili ng Diyos. Saan na ba tayo? Medyo na ako, nawawala na ako yata. Ayun, no? Sa iba, sa Book of Enoch, meron ding ibang mga angel, no? Na nasulat doon. Ah, sa current na Bible natin ngayon, wala yung Book of Enoch. Pero sa mga lumang mga Bible, like KJV 1611, no? Geneva Bible, yun yung mga lumang Bible, eh. Yung mga compilation nila ng mga libro, kumpleto. At meron dong Book of Enoch. Doon sa Book of Enoch, no, merong pangalan ng angel na pangalan ay Raphael. Raphael, no? Ang Rapa, kapag sinearch natin sa Strongs, ang ibig sabihin ng Rapa, ayan, no? Tingnan natin. Rapa, Rafa, yan, Rafa, heal. Sabihin, ano, gamot, manggagamot, no? Kapag kinompound mo yung Rapa at L, magiging Rafael. Na ang ibig sabihin ay, hindi nga, tingnan natin, anong ibig sabihin ng Rafael? Kung ang Rapa ay heal, to heal, at ang L ay God, Elohim, ano ang ibig sabihin kapag pinagsama natin sila? Rafael, ang ibig sabihin ay God heals, is our healer. No? Ibig sabihin nun, God is healer. God is healing. No? Kung verb, ang pagkakagamit doon, no? Kung kung descriptive naman, God is healer. Raphael. At meron ding Uriel, no? Meron ding Uriel. Ngayon alam niyo na yung meaning ng Raphael. Kaya pala Rapa, no? So ang Uriel naman, isa din tong angel, no? Sa Book of Enoch, no? Na ang ibig sabihin ay flame of God. Yung ang ibig sabihin ng Ur ay light or fire. Ang ibig sabihin ng El ay God. Uriel, flame of God. No? So sa kanila, na may mapapansin tayo, no? Lahat ng mga name nila nagtatapos sa L. Pero, si Yahushua daw, no? Is nagmana ng marilag na pangalan kaysa sa mga angel. Dahil yung minana niya ay yung mismong pangalan ng Diyos. Yahushua. Kapag tinignan natin yung Yahushua, kung ano yung meaning niya, Yahushua, and dalawang salita yung makikita natin na pinagsama. Una, yung Yod, He, Waw, He, Yahu, Yahu, at yung pangalawa ay Iyasha, Iyasa, Iyasha, no? Pag pinagsama mo yung Yahuwah at Yasha, o Yahu o Yasha, ang ibig sabihin nun ay Yahusha. Na ang ibig sabihin ng Yahusha ay
Yahuwah is salvation. Yung Yasha kasi ang ibig sabihin ay salvation. Yung Yahuwah, yung pangalan ng Diyos, no, ay pinagsama daw, Yah Yahuwah tsaka Yasha. So ang kinalabasan ay Yahusha, ng ibig sabihin ay Yahuwah is salvation. So siya kasi, kaya iba siya sa mga angel, no? Nagmana siya ng pangalan na higit na marilag kaysa sa mga angel. Ang minana niya mismo, ang pangalan ng Ama, no? Yahoo sa pangalan niya. Alright? So balikan natin, no? Sabi ko nga kanina, pag sinabing nagmana, hindi sa kanya. Nagmula yun sa Ama na ibinigay sa Anak. Nagmana. Alright? So sa akin, pagka ako nagkaanak, si Yana, ang anak ko ngayon. So minana niya yung name ko na Mapa. Mapa din siya. No? Gabriel Mapa eh. So ibig sabihin, Mapa din siya. Pero hindi Gabriel yung una niyang pangalan. Siyempre, panglalaki yung Gabriel. Eh. Diba? Pero, ah in usual, no, ang mga anak, nagmamana talaga ng pangalan ng kanilang mga magulang. So si Yahusha, dahil siya ay anak ng Diyos, ang minana niya ay yung pangalan na nagmula sa Diyos, which is yung Yahoo, no? At yung siya, ang ibig sabihin nun ay Yasha, kaya naging Yahoo siya. Alright, no? So titingnan natin, meron akong ah hindi ko naman sinasabi na ito ay tama, no? Pero meron akong nakita dito na pwede nating i-consider. Alright, no? Sabi dito mga kapatid, no, si Lucifer daw sa Isaiah 14:12, tinawag siyang maningning na bituin sa umaga. Tingnan nga natin sa NKJV. Actually, hindi maningning eh. Sabi dito, son of the morning, no? Tinawag siyang son of the morning, no? Ibig sabihin son of the morning, ah tinawag siyang sa iba kasi ibig sabihin ng son of the morning, morning star, no? Morning star. Actually mga kapatid, no, yung mga angel, tinawag na mga morning stars. Kaya nga sinabi dito, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Basahin natin dito sa Job 38 verse 7, no? Ganito ang sinasabi mga kapatid. Sabi dito, when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. Actually, yung sons of God, no? Ito kasing verse na to, tumutukoy ito sa creation. Itong pag binasa mo yung 1 to 7, tumutukoy yan sa creation, mga kapatid, no? Yung sabi niya, no? Sa Tagalog na nga lang. Sabi niya dito, no? Sino mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Yan, sabi ko dito. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Alam mo ba ito? Sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panulukang bato? Noong umagang yon, ang mga bituin nag-awitan at ang mga nilalang sa langit ay sa tuway nagsigawan, no? So yung mga bituin o tinatawag na morning stars na nag-awitan mga kapatid, no? Yung mga stars na yan ay mga angel yan. Sure ba tayo na mga angel ang stars? Meron sa Revelation, no? Pakita ko pa sa inyo na yung mga stars ay mga angel, no? Merong isa. Ayan, no? Sabi dito sa Revelation 9:1, basahin natin, ah. Sa Revelation 9:1, sabi dito,
hinipan ng ikalimang anghel ang kanyang trumpeta at nakita akong nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay rito ang susi sa bukana ng napakailalim na hukay. So, ibig sabihin, yung isang bituin na yon, no? Ibinigay daw sa isang bituin na yon yung susi, no? Sa abyss. Yung abyss kasi dito, no, mga kapatid, no? Yung kalaliman. Doon kasi sa abyss, mga kapatid, no? Doon ikinulong yung mga angel na sumuway sa sa utos ng Diyos. Sila yung nag-asawa ng mga anak ng babae ng tao. Ang kinalabasan ng asawa nila sa Genesis, no, ay mga Nephilim. Alright? At yung mga Nephilim na yon, dahil nga nagkaroon ng corruption, yung anak ng Diyos, mga anak ng Diyos kasi, ano yan, angels, no? At yung mga anak ng tao, yung mga tao, nagkaroon ng corruption, nag-asawa sila, yung mga watchers, mga angels, nagkaroon ng Nephilim. So yung mga angel na yon ay kinulong doon sa kalaliman. Yung kalaliman na yon ay yun yung binuksan netong angel na to, na isang bituin. So dito mga kapatid, no, bakit ko sinasabi itong mga bagay na to? Na ang mga angel pala, like sila Gabriel, sila Mikael, no, mga angels na yon, ay mga morning stars. Si Lucifer din ay morning stars na nahulog sa lupa. Bakit? Kasi si Kristo din kasi tinawag na morning stars. At alam niyo po ba yan? Basahin natin dito sa Revelation 22 verse 16, no? Try natin basahin sa NKJV version, no? Basahin natin, no? Sabi dito, I, Yahushua, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and morning star. So, ibig sabihin, no, it indicates na si Yahushua ay hindi kapantay ng mga angel. Kasi yung mga angel, mga morning stars eh. Pero siya, ano siya? Bright and morning star. Nakuha niya? No? Kaya pala siya naging bright and morning star. Bakit? Kukonek natin dito sa Hebrews 1. Dahil siya ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel. Palibhasa ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. So alam na natin, no, yung mga morning stars, mga angel yon. At si Yahushua ang bright morning star. Bright and morning star. So siya yung nagniningning. Siya yung iba yung level niya dun sa mga ibang nilikha. Siya yung bright and morning star. Alright? Ayan, sabi dito sa 5, sapagkat kanino nga sa mga anghel na sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Ibig sabihin ng ipinanganak ngayon, hindi yan ibig sabihin na sa sinapupunan. Actually, yung ipinanganak ngayon, sa English niyan ay begotten. Tingnan nga natin kung ano yung sa English ang Hebrews 1. Tingnan natin sa NKJV. Ayan o, begotten. You are my son, and today I have begotten you. So ano ba ibig sabihin ng begotten? Yan. Hindi yan si mama, begotten. Hindi ibig sabihin, hindi yan ganun. Ang ibig sabihin ng begotten, mga kapatid, no? Tingnan natin nga. Nagjo-joke lang ba kasi naantok na kayo mga kapatid eh. No? Ayan, 30 minutes. Ibig sabihin ng begotten, to bring out, to give a rise. Ibig sabihin ng begotten ay, ano ba yung, wait lang, tingnan natin sa sa Strongs. Baka kasi iba yung, yung pagkakaano sa Strongs.
Monogenes. No? Tingnan natin kung ano yung monogenes. Ayan, no? Sabihin, literally, sabi dito, one of a class or one of its kind. Unique, no? Ibig sabihin ng bigaten, unique. Kaya nga only bigaten. So, ibig sabihin, iisa lang yon sa kanyang class, sa kanyang lahi. So, no? When it comes sa spiritual, yung bigaten, si Yahusha, si Christ. Kaya nga siya only begotten. Kaya pala only begotten, no? Only begotten, sabihin, nag-iisang anak, unique. Bagamat madami siyang anak. Kanina binasa natin mga anak ng Diyos eh, no? Pero si Kristo lang yung begotten son. Siya lang yung unique. Unique siya dun sa mga ibang mga sons of God, mga angel. Kasi nga nagmana siya ng marilag na pangalan kaysa sa kanila. At siya ang pinakaunang nilikha sa lahat, no? Mababasa natin 'yan dito sa Psalm 2:7. Same thing lang din, kinuha lang din naman 'yan dito eh. Hindi dito. 'Yan. Yung verse na binasa natin kanina, no, sa ayan, "Ikaw ang aking anak, ikaw ipinanganak ko ngayon," 'no? Dito 'yan nanggaling, 'no? "Ipapahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahuwah, ikaw ang aking anak at mula ngayon ako na ang iyong ama." Begotten. Sabihin, itinaas, binigyan, no? Binigyan ng karangalan, begotten. Alright. Hindi ibig sabihin na nung panahon na yun nilikha siya, ah. Kasi may mga angel na, eh, 'no? At lahat ng mga angel nilikha sa pamamagitan ni Kristo. Pero ang sabi niya dun, "Sa pagkakataon na 'yan, ngayon ako na ang iyong magiging ama." Ibig sabihin, binigyan siya ng authority sa panahon na 'yan. Sa panahon na 'yan siya binigyan ng marilag na pangalan. When we say name, 'no, 'pag nakabasa tayo ng name, puwede siyang literal, puwede siyang figurative. Tandaan po natin, ang name ay literal at puwedeng figure of speech. 'Pag ginamit mo siya as figure of speech, mga kapatid, 'no, ay tumutukoy siya sa authority. Tingnan natin, 'no, ano ba sa Strong's ang name? Onoma. Ang onoma, tingnan natin, ibig sabihin niyan, name, character, fame, reputation. Definition, a name, authority, or cause. Alright, 'no? Ibig sabihin, nung pagkakabigay ng name sa kanya, binigyan din siya ng authority. Kasi yung authority ay nasa pangalan. Kaya nga kapagka merong ano, merong, ah, ipapadala yung hari, 'no, sa pangalan niya, ibig sabihin under ng authority nung hari na yun. Sasabihin lang niya, sa kanino mo yang sa kaninong, authority mo yang ginagawa? Sa authority ng hari, sa pangalan ng hari, 'no? Sabihin authority yun. At sa pangalan, nare-retain yung authority. Kaya mahalaga maunawaan natin yung pangalan ni Yahushua, 'no? Dahil sa pangalan ni Yahushua ibinigay yung authority. Anong klaseng authority yun, 'no? Ito yung authority ibinigay sa pangalan ni Yahushua. Basahin natin sa Acts 4:12. Basahin natin 'to. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos na ang mga tao'y upang tayo ay maligtas, kundi sa pangalan lamang ni Yahushua. Nandun yung authority sa pangalan niya. Alright? Bakit? Dahil yung pangalan niya, nandoon yung pangalan ng Ama. At yung kaligtasan ay nandun na rin sa pangalan niya. Dahil yung Yasha sa Yahushua, ang ibig sabihin ay kaligtasan o salvation.
Yahuwah is salvation. Alright? Tuloy natin, no? Ay, nako. Tingnan natin. Saan na ba tayo, no? Ayan, no? Sabi rin niya dito, no? Kaya pala, ano, kino-compare ni Paul, yung anak sa angel, na hindi sila magka-level, no? Bakit sa angel na kino-compare? Kino-compare. Dahil pareha silang creation. Si Yahushua nga lang yung unang na-create, no? Ako'y magiging ama sa kanya at siya'y magiging aking anak, no? Mababasa naman natin yan sa dun din kanina, no? Sa ano natin. Wait lang. Tignan ko nga yan dito sa alam ko meron yung verse eh. Pagka ganito kasi kapatid, tandaan natin, no? Kapag ganito yung itsura, may quotation mark, ibig sabihin yan, galing yan sa kasulatan o sa Tanakh o sa Torah, no? Kinuha yan doon, no? Tingnan natin kung saan kinuha yan, mga kapatid. Sa second, nasulat ko ba yun? Sa second Samuel 7:14, tingnan natin, parehas. Ayan. Ako'y kanya magiging ama at siya'y aking magiging anak. Kung siya'y magkasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. Alright, no? So, dun pala kinuha yan, itong isang verse na to, no? Na binasa natin kanina. At ito ano yung kasunod niya. At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Binasa natin yan, no? Pero naka-quote siya. So, kanina, saan nga ba yun natin binasa yun? Natatandaan nyo ba? Sa Philippians, yata yun, no? 2? 2 ba yun? Ito, sa tunga, no? Sa 10, no? Sa gayon, sa pangalan ni Yahusha ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, no? Yung mga nasa langit, mga angels yun, eh. Alright? Nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At lahat na magpapahayag na si Yahusha ay Panginoon sa ikadulawalhati ng Diyos Ama. Hmm. So, ibig sabihin, exempted doon yung Ama. Hindi luluhod ang Ama sa anak. Exempted doon ng Diyos Ama. No? Pag sinabi natin Panginoon, mga kapatid, no? Iba yung meaning niya sa Diyos. Ang Panginoon ay ibig sabihin yung owner o may-ari, pagmamay-ari. Alright? Ang Diyos ay ibig sabihin niyan ay Theos, God, or Almighty. Magkaiba yung dalawang yan, no? Diyos at Panginoon. Hindi ibig sabihin na si Yahushua ay Panginoon, siya na yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iba kasi yung ano yan eh, yung meaning yan ng Panginoon sa Diyos. Alright? Pero pag sinabi si Yahushua ay Diyos, matik na yun. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan sa lahat, no? Pero dito, lahat ay magpapahayag na si Yahushua ay Panginoon. Pinapahayag natin yun. Siya ay Panginoon, no? Sa kaluwalhatian ng Ama. So let's continue, mga kapatid, no? Sinamba naman siya ng lahat ng angel, no? Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Mababasa naman natin yan dito sa Psalm 104 verse 4. Sabi niya dito, no?
Paghahatid ng balita ay hangin ding sumisimot. Ba't di ba? Tingnan natin dito sa 19 offer, no? Na siyang gumagawa sa mga hangin na mga sugo niya at mga tagapangasiwa ng ay alab ng apoy. No, ibig sabihin, yung angels, no, mga angels, no, sinugo yan ng Diyos, no, upang gawin yung kalooban niya, no. Gaya ni Gabriel, sinugo siya upang ano, di ba, magbahagi ng magandang balita. O si Mikael, sinugo siya upang magtanggol, no. At yung mga tagapangasiwa niya ay alab daw ng apoy, flame of ah, fire, no. Dahil ang Diyos natin ay consuming fire, no? Sabihin, yung mga angel niya is ganun din yung katangian, fire. Alright, no? Kaya pala pag nagpapakita siya, no, kay Moises, no, apoy, di ba? Mga apoy, fire. Alright. So ito yung medyo mahirap dito mga kapatid, no? Pakinggan natin itong mabuti. Sabi dito, ngunit tungkol sa anak, sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Sabi niya diyan, katarungan iyong mahal sa masamay namumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ay pinili. Higit sa sino mang hari, kagalakang natatangi, no? I believe, no, dito nakakaroon ng confusion. Kasi dito, no, nakita natin, no, na sinabi daw niya sa anak, which is ang tinawag niya ay Diyos. So, ibig sabihin, yung bang anak ay Diyos, no? Kasi tinawag siyang Diyos dito. Alright. So, yun yung, ano natin, yun, yung sisilipin natin, no? Sa paanong paraan kaya siya tinawag dyan. Alright. So, dito, sa English, no, kung titingnan natin, sa, ano bang verse yan? Hebrews 1:8 to 9. Ito yata, English yata ito. Ito. Ayan. Obviously, no, meron siyang pinanggalingan na, alin, na verse kasi naka-quotation mark siya eh. No? Ayan, no, naka-quotation siya. Ang pinanggalingan niya, mga kapatid, no, dito sa Psalm 45, no, 6 to 7. Psalm 45, 6 to 7, no. Let us examine first, no. Merong dito parang ano eh, hindi magko-connect. Kasi tingnan niyo mga kapatid, no. Your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Parang hindi siya connect dito sa 9. Bakit? Kasi sinabi niya dito, you have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God has anointed you. So, hindi siya nagko-connect, no? With the oil of gladness more than your companions. Ibig sabihin, no? May companion. May companion. Ibig sabihin ng companion, kasamahan. No? At inanoint daw siya ng oil of gladness. Pero dito sa una, tinawag siyang Diyos. So bakit? Ba't ganun? No? Ba't tinawag siyang Diyos dito? Tapos dito, sasabihin niya, therefore God, your God has anointed you. Ibig sabihin, yung Diyos na tinawag dito sa una, may Diyos din. So parang dalawang Diyos, pero yung isang Diyos mas mababa, yung isang Diyos mas mataas. Nakikita niyo ba yung ano? Yung parang discrepancy nila, no? So parang may mali. So para makita natin yung meaning niya, no? Babalikan natin ngayon yung pinagmulan niyan, which is dito sa Psalm 45 verse 6, 45 verse 6 to 7, no? Verse 6 to 7. So let us see first, no? Ano ba tong patungkol saan ba tong ano? Ah, Psalm 45. Tignan natin, ah.
Psalm 45. Ayan. Ito ay tumutukoy sa hari. Sumulat yung ano nito, yung author nito, no, tungkol sa hari. So kung titingnan natin, no, sinusulatan niya yung hari ng, kasi ikakasal yung hari diyan eh. Ikakasal yung hari diyan. So yung patungkol to sa hari na ano na chapter na to, no. Kung titingnan natin, no, sabi dito, ang aking puso ay nananagana ng isang mainam na bagay. Aking sinasalita ang mga bagay na aking ginawa tungkol sa hari. Ang aking dila ay panulat ng bihasang manunulat. Ikaw ay maganda kaysa sa mga anak ng tao. Yung hari daw na yon. Biyaya ay nagbubuhos sa iyong mga labi, kaya't pinagpala ka ng Diyos magpakailan man. So dito nakikita natin, no, na magkaiba yung haring tinutukoy niya, tsaka yung Diyos. Kasi nga pinagpala daw yung hari magpakailanman. Sabi dito, ibigtis mo ang iyong tabak sa iyong hita o makapangyarihan. Kalakip ang iyong kaluwalhatian at iyong kamahalan. At ang iyong kamahalan. No, ibig sabihin ang iyong Diyos. At sa iyong kamahalan ay sumakay kang may kaginhawaan. Dahil sa katotohanan at sa kaamuhan at sa katuwiran at ang iyong kanan ay magtuturo sa iyo ng kakilakilabot na mga bagay. Ang iyong palaso ay matulis. Ang mga bayan ay nangabuwal sa ilalim mo. Sila'y nanga sa puso ng mga kaaway ng hari. Pero dito, tingnan mo. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Sentro ng kaganapan ang sentro ng iyong kaharian, no? So dito, makikita natin, no? So, parang dito, hindi na tungkol sa hari yung tinutukoy niya, no? Tumutukoy na to sa Diyos. At dito sa 7, no, tumutukoy na sa hari ulit. Tingnan natin, ha. Iyong iniibig ang katuwiran, ang pinakatataniman ang kasamaan. Ang pinagtataniman ang kasamaan. Kaya't ang iyong Diyos, ay nagpahid sa iyo ng langis ng kasayahan na higit kaysa iyong mga kasama. So sa tingin ko mga kapatid, no, na ah etong 7 ang tumutukoy doon sa hari. Etong 6 ay tumutukoy ito sa Diyos, no? So meron ding isang theory na interesting. Bakit? Kasi kapag tinignan natin ah yung MBB tag, iba yung rendition niya, no? Sa 45:7, no? Sabi niya dito, ano dito? Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Sentro ng kaganapan ng sentro na yung kaharian, no? Pero sa MBB tag, ganito ang nakalagay, no? Sa 6, iyang tronong tinanggap mo nakaloob ng Diyos, isang tronong magtatagal at hindi na matatapos, no? Matuwid kang maghahari sa bansa mong nasasakop. Katarungan iyong mahal na masamay namumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Higit sa sino mang hari, kagalakang tanging tanging. So ito medyo nagko-connect na, no? Konektado to kasi dito tumutukoy ito dun sa hari. Yung trono daw na hari na tinanggap niyang kaloob ng Diyos. So ibig sabihin, no, yung throne niya mula sa Diyos. Isang trono daw yun na magtatagal at hindi na matatapos. Matuwid kang maghahari sa lahat ng bansang nasasakop, no? So, ibig sabihin, no, yung hari hindi tinawag na Diyos. Yung trono niya yung mula sa Diyos. Alright, no? So, meron ba tayong ibang verse na pwede natin pagkuhaan nun? I think meron akong nakita, no? Dito saan nga ba yun? Dito yata yan. Naku, nawala yung ano.
Mga bago na to. Wait lang po mga kapatid, no? Papakita ko lang po, no? History. Hmm, papakita ko lang po. Wait lang po. Hindi dyan. Ito sa First Chronicles 29, no? Basahin natin dito para makita natin. Sa First Chronicles 29 to 23, ito yung sinabi. Tingnan natin, ha? Nang magkagayoy, naupo si Solomon sa luklukan ng Panginoon na pinakahari, nakahalili ni David na kanyang ama at guminhawa, at ang buong Israel ay tumalima sa kanya. So dito, mga kapatid, no, si Solomon daw ay umupo sa trono o luklukan ng Panginoon. Sa English, ganito yung, tingnan natin sa ano, sa magandang balita kung paano niya yan binasa. No? Ayan, no? Mula noon umupo si Solomon sa tronong itinatag ni Yahuwah bilang kahalili ng kanyang amang si David. So kumukonek siya doon. Yung haring tinutukoy doon sa Hebrews 1:8, no? Is naka-receive ng trono na ibinigay ng Diyos sa kanya. Alright, no? Tingnan natin sa NKJV kung ganun din ba yung pagkakasabi, no? Then Solomon, sabi dito, sat on the throne of the Lord. Posible ba yon o figurative? No? Posible ba siyang maupo sa trono ng Diyos? Kung literal, hindi. Ang trono ng Diyos hindi sa lupa, sa langit. Tandaan natin, no? Pero may trono ang Diyos na itinatag dito sa lupa, which is pumipili siya ng hari na uupo doon. Yung unang umupo doon sino? Si Saul, then si David. At eto naman ay si Solomon. So dito, yung tinutukoy dito, no? Ang iyong tronong tinanggap na kaloob sa Diyos. Sa tingin ko, ito yung tama. No? Ito yung tama na pagkakaunawa doon, mga kapatid, no? So, hindi siya tinawag na Diyos, no? Hindi siya tinawag na Diyos. Yung trono ng Diyos yung tinutukoy niya doon, mga kapatid, no? Naunawaan ko ninyo. Kasi kung mangyayaring siya'y tinawag na Diyos, di dalawa na silang Diyos. Tapos ang anomaly pa nun, sabi dito, sa ano, yung Diyos na tinawag dito, kung gano'n yung pag-iisip natin, yung Diyos na tinawag dito is may Diyos pa, no? Kaya naman ang iyong Diyos, no? So dalawa na ang Diyos nun, no? Kaya ang Diyos natin ay isa lang, kapatid, which is ang Ama, si Yahuwah, mga kapatid, no? At at ang Diyos natin may anak. At yung anak ang tinutukoy dito na naka-receive ng trono. Naunawaan na po ninyo. So, pagka hindi tayo masyadong nagsasaliksik ng salita at binasa natin to ng direkta, ang magiging isip talaga natin, no, dalawa ang Diyos. Isang mababang Diyos, isang mataas na Diyos. Right, no? Pero kung medyo lalaliman natin ng konti at babalikan natin yung dati, no, makikita natin na ganun pala, ibig sabihin, no? Yung trono pala yung pinatutukuyan dito ng ng author, yung tronong tatanggapin niya, no, na mula sa Diyos. Naguguluhan po ba kayo doon? No, medyo okay naman po, mga kapatid. Okay, sige. Sabi dito, sinabi pa rin niya, Panginoon, ang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo at siyang gumawa ng kalangitan. Obviously, ang Diyos na yung tinutukoy dito, no? Maliban sa iyo, lahat ay lilipas at tulad ng damit, lahat ay kukupas at ililigpit mong gaya ng isang balabal at tulad ng damit, sila'y papalitan. Ngunit mananatili ka at hindi magbabago, walang katapusan ang mga taon mo. No?
Pag ang Diyos nagsabi, forever, forever yun. Ano masabi ng kasulatan, no? Lahat ng bagay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailan man. Same thing na sinabi niya sa Matthew 5:7, 5:21, 22. Ano masabi? Ito ha, Matthew 5:22. Ano masabi na dyan, mga kapatid? Ah, 17. 17, 18. Try natin. Matthew 5:18. Sabi dito, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ang kautusan na hindi mawawalang bisa, hanggat sa hindi napapatupad ang lahat. No? Ang Diyos natin hindi nagbabago. He endures forever. Alright? So ito, for the ano lang, for the information lang, kinuha yan dito sa Psalm. Sa Psalm 102 verse 25 to 27, no? Para lang meron lang po tayong ano, yan. Saktong-sakto naman. Nung simula nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ay siyang lumikha ng kalangitan. No? Saktong-sakto lang naman po. Ayan, no? So, let's continue. Kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang iyong mga kaaway, ang mga kaaway mo. Mababasa natin yan sa Psalm 110 verse 1. Sabi dito mga kapatid, no? Sinabi ni Yahuwah sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. So sinong Panginoon ang sinabihan niya? Si Yahushua, no? Sabi niya kay Yahushua, umupo ka dito sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. Siya yun, mga kapatid, no? Let's continue. Ano ang mga anghel kung ganoon? Tanong niya, no? Sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. No? So, parang ano, no? Sinugo upang tumulong, no? Ibig sabihin ng tumulong, pwede natin silang tawaging helper. Kung sila ay tutulong bilang ano, no? Bilang tawag doon na tutulong sa atin, helper. At sila din ay spirit. So medyo ano, medyo kahawig ng Holy Spirit, no? Yung Holy Spirit ay helper, Spirit of Diyos, no? Ang mga angel ba ay mula sa Diyos? Yes. Sila ay mga espiritu. At sila daw ay sinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Minister sa English niyan, no? So, sila yung mga guardian natin, no? Mga guardian natin. Sabi nga dito sa Psalm 91 verse 11, no, to 12. Sabi diyan mga kapatid, no? Sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin. Saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan ng mga sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Actually, ito yung kinote ni Satan kay Yahusha. Ano ba yung sinabi niya kay Yahusha, no? Nung siya ay nasa pinakamataas na tuktok. Ano masabi niya doon? Ah, ayan, no, sabi dito, no, sa Mateo 4:6, ito sabi ni Satan, no? Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay ikay aalalayan nang sa mga bato paamoy hindi
masasaktan, no? Talagang si Satan maano, maalam sa kasulatan, no? Right, no? So, ibig sabihin, dapat ang mga anak ng Diyos mas maalam, 'di ba? Kasi kung hindi mo alam na kinuha 'to sa kasulatan, anong chance natin na tayo ay magtatagumpay sa kaaway? Eh, ang kaaway natin alam yung salita ng Diyos. Nakikita niyo ba yung ano, yung kalagayan ng mga mananampalataya? Yung kaaway natin alam ang salita ng Diyos at puwede nilang gamitin yung salita ng Diyos para ikaw ay dinlangin. Tas ikaw kini-claim mong anak ka ng Diyos tas hindi mo alam yung kasulatan. Kasama na ako dun kasi hindi naman natin talaga alam lahat, mga kapatid 'no. Pero what I mean is hindi tayo nag-aaral. Pero 'tong ginagawa natin nag-aaral tayo, kapatid. Kaya galit na galit ang demonyo pagka nag-aaral tayo, bakit? Kasi malalaman natin yung mga ano niya, yung mga tactics niya, 'no? Ano ba yung mga tactics niya? Ginagamit niya ang mga kasulatan upang i-twist at gamitin laban sa atin. Kasi kung iisipin mo tama naman 'no, sabi sa Psalm ito naman, 'no? Pero ang sabi ni Yahushua sa 7 'no, ganito ang sagot niya 'no, "Nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos." No? So kung ikaw ba tinanong ka ng gano'n 'no, "Sige na patihulog ka na," may boses sa likuran mo 'no, ano kayang isasagot natin 'no? Hindi ko alam kung ano yung maisasagot natin kung gano'n, mga kapatid 'no. "Sige na gawin mo 'yan, ngayon lang naman 'yan, eh. Kainin mo na 'yan, tikman mo 'yan." 'No? Ano kayang isasagot mo? Sasagot mo ba na sasagot ka ba ng salita ng Diyos o hindi? Hindi ka sasagot ng salita ng Diyos kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, first of all, 'no? Kaya tayo nag-aaral ngayon, mga kapatid. At ito yung magandang bagay bilang ating, ah, pundasyon ng ating mga pananampalataya. Hindi natin alam lahat. Aminin naman natin sa sarili natin, hindi natin alam lahat ng bagay. Kahit ako, 'no? Itong shine-share ko sa inyo mga kapatid, inalam ko 'to, inaral ko talaga. Ayaw ko kasi mag-share sa inyo ng hindi ako sigurado na parang ayaw kong mailigaw po kayo 'no, sa mga bagay na ganyan. Kaya nga sinasabi ko yung mga sinasabi ko is i-test po ninyo sa sarili ninyo. I-test ninyo mga kapatid 'no. Subukin ninyo kung totoo, alright 'no. Dahil kung ako ay magsasalita ng taliwas sa kautusan ng Diyos at sa salita ng Diyos, ako ay magiging alin, anong tawag dun? Magiging lobo. Anong tawag dun sa lobo? False teachers 'no. 'Pag hindi naman natin maikakaila kapagka nagshi-share ka, nagtuturo ka, mga kapatid, 'no? Kaya hangga't maaari 'no, kaya 'pag mayroon akong hindi ma-share, ibig sabihin hindi ko yun alam o kaya hindi ko sigurado, mga kapatid. Pero dito mga kapatid, sa tulong naman ng Diyos, nako-connect naman natin 'no, sa mga kasulatan. Meron naman tayong mga verses na binabasa. Kaya purihin ang Diyos at yun lamang po ang aking mai-she-share at, kayo din po mga kapatid kung meron po kayong hindi naintindihan, basahin niyo po ulit yung Hebrews 1 at, tanong lang po natin sa mga elders natin dito 'no, na kung ano yung hindi natin naunawaan mga kapatid. Kaya yun lamang po, purihin ng Diyos at, isang magandang gabi po sa lahat. Kapatid 'no, Hallelujah, praise God, hallelujah. tayo po ay manalangin 'no mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan, Amang Yahuwah, purihin ka, dakilain ang iyong pangalan at, sinasamba ka namin Ama, gayon na rin ang iyong anak na aming Panginoon. Salamat po Ama sa lahat ng mga karunungang ipinamahagi mo sa amin. Tunay nga na ang iyong mga anak ay
iniibig mo at tinuturuan mo ng iyong mga salita. At tunay nga Ama na, ah, hindi mo nililihim ang iyong mga, karunungan sa amin sapagkat kami iyong mga ginawang anak mo na. Salamat Ama sa lahat ng mga anak mong ito na nakinig ngayong gabi at patuloy mong pagpalain itong mga anak mong ito ng karunungan na nagmumula sa iyo. Ama, nais namin na hindi kami mailigaw. Tulungan mo po kami na huwag malayo sa katotohanan ng iyong mga salita. Tulungan mo po kami sa pamamagitan ng iyong espiritu na siyang nagtuturo sa'min kung ano yung tama at kung ano yung mali. Discernment ang aming hinihingi sa iyo at karunungan na nagmumula sa iyo, wisdom. Hallelujah. Salamat Ama, at sa mga oras na ito, tuloy mong ingatan ang iyong mga anak at magpatuloy sa pag-aaral ng iyong mga salita. Sa mga susunod pang mga araw ay hayaan mo ngang maka-attend po muli ang mga anak mo na mangatuto kami sa iyong mga salita muli. Samahan mo po sila, kaming lahat, hallelujah, samahan mo po kami at, hayaan mo nga Ama na yung biyaya ng magandang kalusugan ay sumaamin, kaligtasan at kapayapaan, gayon na rin ang iyong pag-ibig at kabanalan ay sumaamin lahat. Ikaw ang maluwalhati at ito ang aming salamat dalangin sa pangalan ng iyong anak namin, Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen.